Nakita ninyo mga kababayan si Attorney Harry Roque? Biglang lumitaw na naman po. Pero hindi po lumitaw personal. Nag-alapak yun na nga mga kababayan. Gumawa ng video. Nag-vlog uli po. Abang pinaghanap na siya ng batas. Grabe na yung binagsak ng katawan po. Alatang alata na stress na po si Attorney Harry Roque. Nakita ninyo po, nangangayayat na ng todo. Pero bumabanat pa rin, walang kadala-dala. Talagang hindi naturuan po ng tama. Lahat ng mga taga-nausog mula sa pinakang patron nila, si Digong, yung spiritual advisor, si Pacquiao, yung anak ni Digong, si Inday, at saka yung kanyang spokesperson, ito pong si Attorney Harry Roque, dating spokesman ni Digong, lahat hindi po naturuan ng tama. Kaya tingnan ninyo mga kababayan, tama yung sinasabi natin. Self-destruction ang kanilang ginagawa. And as a result ng kanilang pag-self-destruct, makikita na ninyo sa kanilang mga mga itsura. Sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy ang pagbabaon nila sa kanilang sarili mga kababayan dahil sa kanilang mga masasamang gawain. Walang tigil sa paninira sa ating administrasyon. Sabi nga natin, kung ano yung iyong itinanim, talagang yun ang iyong aanihin. Hindi natin mababago ang salita mga kababayan ng ating Panginoon. What you sow, you reap. Nagtanim ka niya ng hangin, bagyo ang iyong aanihin, sabi sa Hosea. They sow the wind, then you reap the whirlwind. Ganon lang po yan mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin ang stress na po. Pero patuloy pa rin sa paninira. Na si Harry Roque, kitang-kita sa kanyang pangangatawan, nangayayat na po. Hindi na siguro makatulog siyempre. Naistorbo yung kanyang trabaho. Hindi siya pwedeng pumasok sa kanyang opisina kasi may nakabantay ng pulis. Yung pulis yata, trade ni General Torre. Di ba? Talagang hindi tinantanan si Pacquiao. 16 days, mga kababayan, yung operation. Ayun. Naulog din sa kamay ng mga authorities. Yun din ito ang mangyayari kay Harry Roque. Hindi po siya tatantanan. Kasi nga po, kinontempt siya at puganti na ang trato sa kanya. Lahat daw na polis na may warrant of arrest warrant, sabi po ng PNP, ay hinahanting na ngayon si Attorney Harry Roque. Ito yung sabi po ni Colonel Jane Fajardo, PNP spokesperson. Pakinggan natin. Arrest order po, ang nakalagay po doon ay address po yon sa any law enforcement officer. So lahat po ng nakakuha po ng kopya po noon ay po pwede po nilang arestuhin po on site kung makikita po si Attorney Harry Roque dahil nga po siya ay pinatawan po ng contempt at inaatasan po ang PNP na tumulong po sa Sergeant at Arms para po hanapin. Kanina po kausap ko po yung director ng CIDG, yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. Naglungga na rin po si Attorney Harry Roque. Baka nandun sa Kingdom of Jesus Christ. Mahuli siya din doon, mga kababayan. Madidetect siya ng equipment na ginamit ni General Torre na kaya pong madetect yung heartbeat kahit nasa ilalim ng lupa. Kahit maglungga pa si Attorney Roque sa impyerno, inabot nga po si nahuli si Pacquiao, lumabas sa kanyang lungga, na-detect po yung heartbeat. You see? Ngayon, pakinggan natin yung vlog ni Attorney Harry Roque. Tuloy-tuloy pa rin yung banat. Walang kadala-dala. Ito po yung report ng Manila Bulletin. Kinuha ito sa vlog ni Attorney Harry Roque mismo. Akin po,
Hindi po ako, unang-una ha, hindi ako pagante sa batas. Mali po. Kita ninyo mga kababayan yung itsura niya, oh. Nangayayat, parang hindi na po makatulog at makakain. Hindi na po makaahit ng bigote niya. You see? Sabi ni the barbers na ako daray pugante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampa na po sila ng kaso laban kay Cassie at dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa nila sa ng kaso. Eh bakit ka nagtatago? Di ba? Wala ka pa man palang kaso. Nagtatago ka na. International human rights lawyer ka. Kayang-kaya mo. Napakatalino. Napakatalino mo po. Napakayabang mo nga eh. Kaya lang, dun sa Senado, sa pagtatanong ni Risa Ontiveros, hindi man abogada si Risa Ontiveros, supalpal ka. Hindi ka umubra sa angas mo doon kay Risa. Lalo na dito po sa mga congressmen, mas magagaling ang ating mga congressmen. Brilliant po sila, magagaling sa questioning. Di ba? So bakit ka umiiwas? Kaya mo yan. Go. Ika niya, Mr. Maravish, nanggagatong ka pa. Hindi mo man ito masaway. Ang titigas ng ulo eh. Ang idol nila, si Maudigs, maisog. At ang advisor po nila, spiritual advisor, may-ari ng universe. Kaya lang po, kulong na ngayon. You see? Irespeto kasi ninyo ang mga authorities, the governing authorities. Wala kayong pagrespeto. Yan ang inyong inabot. Nananadya kayo. You are actually hurting yourselves. Sa inyong mga ginagawa, ayaw ninyong manahimik eh. Dahil sa inyong pagnanasa to take over the government, hindi kayo makapaghintay eh. Ang layo pa ng 2028 elections. Ayan tuloy. Paano inabot ninyo ngayon? Nasilip yung inyong mga illegal na gawain. Pinagabol na kayo ngayon ng batas at malamang sa malamang, susunod kang kakasuhan. Kasi sabi ng mga congressmen, lalong lumalakas yung ebidensya na sabit po kayo sa illegal pogo. At yung yaman ninyo, illegal na na-obtain. Bigla kayong yaman, sabi ni Attorney Congressman Luistro. Kaya nga pinapasubmit kayo ng inyong salin. Yan ang rason siguro kaya kayo umiiwas, nagtago na kayo. Ayan tuloy, sabi ng Congress, isa na kayong pugante. Kahit anong sabihin mo, walang mangyayari sa inyong mga declaration dito sa sa YouTube, sa vlog mo po, because the proper forum is the Congress. In like manner, doon sa case ni Pacquiao, kahit anong sinabi niya, pinapalabas niya sa kanyang mga announcement, sa SMNI, sa kanyang video, di ba? Hindi ka ba natuto? Walang nangyari. Tinugis siya ng mga authorities. Kulong siya ngayon. And I think yun ang tinatahak na landas. Yun ang iyong tinatahak na landas. Wala kayong kadala-dala. You don't learn a lesson. Tapos ngak-ngak ka pa ng ngak-ngak ngayon. Sumurrender ka na kaya? Para doon mo i-defend yung sarili mo sa Kongreso. Tapos paglabas mo, after the investigation, tawagin mo pa yung Congress na Kangaroo Court. Kangaroo Court pala, ha? Ito ka ngayon. Nangangayayat ka. Hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog siguro. Lalot may sakit ka pa. Ay yung travel companion sa pagtatago under investigation din. Kaya ka siguro nangangayayat ngayon. Walang mag-asikaso sa'yo. You see? Kaninong kasalanan yan kung hindi sa'yo? Gawain mo yan eh. What you sow, you reap. Kung ano yung iyong itinanim, yan ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng hangin, bagyo ang iyong aanihin. Sabi sa Bible yan. Di ba? Ang itsura mo para ka ng ibakwi.
Stress na po ang itsura ni Harry Roque dahil sa kanyang masamang gawain. Mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, sabi ni Martin Romualdez kahapon. Napaka talim ng kanyang binitawan sa kanyang speech. Ang may kasalanan anya, huwag magturo. Ang may kasalanan anya, huwag magturo. Ituro kayo ng turo. Akusa kayo ng akusa sa ating gobyerno. O tingnan ninyo, inabot ninyo. Inakusa ninyo yung Congress, mga kurakot. O tingnan ninyo ngayon, kinalkal yung inyo pong mga kinasangkutan sa pugo. O ito na yung resulta. Makikita na sa inyong itsura, nangayayat na kayo dahil sa istorbo. Doon sa kay Alice Guo, inistorbo ninyo yung gobyerno. Di ba? Inistorbo ninyo yung gobyerno, inistorbo rin kayo. Si Inday ganun din. Inistorbo niya yung gobyerno, tinawag niyang tambaluslo si Martin Romualdez. O ito na ngayon ang inaabot niya. Yung spending niya sa Congress, pinapaimbestagahan. Yung spending niya sa Office of the Vice President, bukas po may hearing. Pinapatawag yung mga satellite offices niya, yung in charge sa satellite offices, para alamin kung yung mga beneficiaries daw ng tulong ay totoo. You see, ituloy lang ninyo ang inyong mga paninira. Lahat yan ay babalik sa inyo. What you sow, you reap nga eh. Asa pa kayo na may magandang bunga ang masama ninyong itinanim. Hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o malapit na magkakaso. Kuman. Ang kaso may case build up na sa'yo. lang po, dahil ayaw ko nga ibigay yung mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng POGO. At nandyan nga po yung desisyon ng BECSOD bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon. Hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Sa husgado ka magpaliwanag. Di ba? Sa Kongreso ka magpaliwanag kung yan ay acceptable. Marami doon na mga abogado na susupla sa'yo. Di ba? Paniwala mo man sa sarili mo, pinakang magaling ka eh. O di arapin mo. Yung mga magagaling na abogadong congressmen, hindi yung nagtatago ka. Papaliwanag ka sa vlog mo. Parang si Inday, imbes sa Congress magpaliwanag kung paano niya ginastos yung budget niya, nagpa-interview para walang nagtatanong sa kanya. Hindi obra, Atty. Roque, ang ganyang mga sistema. Tingnan mo. So kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika, sa Siyempre, unexplained kasi hindi mo maipaliwanag. Yung yaman mo, unexplained wealth kasi hindi mo ipinapaliwanag. Ipaliwanag mo para yung wealth mo explained. Tama? Parang yung Marcos, unexplained wealth, pinaliwanag niya sa husgado. O ngayon, wala na siyang unexplained wealth kasi naipaliwanag na. Yung hidden wealth, di ba may kaso sila? Hidden wealth, ill-gotten, nilabanan nila sa husgado. O ngayon, nanalo sila sa mga kaso, mga kababayan. So, wala nang ill-gotten. Lahat na, klarado na siya. O, di ba? Ganun lang po. Yung mga Marcos hindi po tumakas sa kanilang pananagutan. Inarap nila. Gaano man ka tagal. Umabot po ng more than 3 decades po. May mga pending pa nga po ngayon. Pero mangilan-ngilan na lang, mga kababayan. Yan ang tunay na maisog po. Pero hindi masyado madaldal. Hindi nga niya dinidiscuss yung mga merito, kahit tinatanong ng mainstream media. Kasi yan nasa, let my lawyers, explain that. But in the proper forum, in court, nasa kaso na eh. Kasama yung inaakusa sa kanyang 200 billion
tax evasion case. Hindi niya, iniiwasan niyang i-discuss kasi nasa husgado. Ganon dapat ang tamang ginagawa, Attorney Harry Roque. Alam mo yan kasi abogado ka. Tapos magpapaliwanag ka sa vlog. Hindi uubra yung paliwanag mo sa vlogging mo. Kailangan magsailalim ka sa cross-examination. Doon, tsaka sa UP, siguro naman, hindi naman unexplained wealth po yan, no? At tanongin yung mga Hindi nga ay kasigurado, siguro lang. Buhay naman ako sa isang gated community. Hindi ko po pinag-aayabang yan. Kasi bilang Kristiyano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, bali wala po talaga itong mga material na mga possessions. Ang importante talaga, seek ye first the kingdom of God. Yan po talagang pinaniniwalaan namin. Ayun! Seek ye first the kingdom of God mo dyan. Para kang si Pacquiao na may-ari ng kingdom. Kanya na yung universe. Tapos sinabi pa ni Inday, nasa langit na niya si Pastor. Hindi man maniwala si General Torre, hindi niya nandyan. Napatunayan nga na wala man sa langit po. O ngayon, yung mga nagtago kay Pacquiao, kasama si Inday doon sa itinago si Pacquiao. Pa-file na daw ng PNP ng kaso. Harboring fugitive from justice. Obstruction of justice. You see? Namihasa kasi kayo. Tingin ninyo, kayo na yung batas. Hindi mari. No one is above the law. O ngayon, biglang nag-quote ng mga bersikulo si Harry Roque. Seek ye first the kingdom of God na. In all these things will be added unto you. Turo daw ng kanyang lola. Sa Congress ka magpaliwanag. Isubmit mo yung salin mo para magkaalaman na. Pero God has been good to the family. Dahil binigyan niya po kami ng lupain dyan sa Parañaque. Dati po ay taniman ng palay, biglang naging subdivision at naging commercial pa. Yun naman pala, kung yun ang totoong source ng yaman po ninyo na biglang lumobo yung assets mo at bank accounts mo, di-submit mo yung documents for examination. Pag napatunayan na legal naman yung sources mo ng kayamanan, hindi yung pogo, kasi may mga documents dun na nakuha. O di ano naman ang problema? You are cleared. Malilinis yung iyong pangalan. Tama po? At lalo kang mamahalin ni ER, ng mga mamamayang Filipino, baka manalo ka na. Kasi lumalabas, pinersecute ka lang. So, babango ang iyong pangalan. At magiging masama ang tingin ng mga Filipino sa mga members ng Congress na nagdikdik sa'yo. Pagkakataon mo na to. Di ba? Pero pag nagtatago, sabi nga, flight is a sign of guilt. Tama, attorney? Alam na alam mo yan. Balikan natin si attorney. Yan lang po yung swerte ng pamilya ko, no? Pero, yun nga po, bilang isang abogado, hindi naman ako po pwede na baliwalain ko ang karapatan ko. Lalong-lalo na itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP Law kung anong dapat na sakop lamang ng legislative investigation. Yung isa mong estudyante na naging congressman na ngayon, siya nga yung unang nag-contempt sa'yo. Nangalimutan ko yung pangalan ng congressman na yun. Kuha na lang po ninyo. I-comment ninyo kung ano yung pangalan ng congressman. Bata pa, ninong pa siya, pero kinontempt siya. Yun pa yung nag-motion mga kababayan. Law student niya. So, ibig sabihin, walang pagrespeto sa kanya. Walang believe sa kanya. Kinontempt. So, ulitin ko po hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po
cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Sino man na people of the Philippines na sinasabi mo, kayo? Kayo na lang ang tao ng Pilipinas. Di ba? Kayo siguro na mga nausog na naniniwala sa'yo, pero yung majority sa mga Filipino, ang tingin sa inyo kasi tumatakas kayo sa pag-imbestiga ng Congress, puganti na kayo. As you admitted, sa tingin ng Congress, kasi umiwas ka sa Congress, puganti ka sa Congress. O, di ba? At malamang sa malamang, pag na-file sa iyo yung kaso, magiging tulad ka ni Pacquiao. Magiging puganti ka rin kung halimbawa susundan mo ang yapak niya na imbes sumurrender sa husgado, once na-file na yung kaso sa iyo, ay tatakas ka. Huwag mo na kasing sundan ang ginawa ng mga kasama mo. Pari-parehas kasi yung mindset ninyo eh. Mindset ng mga mayayabang. Yan kasi. Sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extralegal killing, sa droga, at syempre sa pogo. Anong paninira na sinasabi mo na ang gumawa ng kasiraan sa pamilya Duterte sila? Sila nanira po sa Kongres? Sila yung nanira sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kayo mismo? Di ba ulit-ulit mong sinasabi sa mga videos mo? Bangag, bangag, bangag. Pulboron, pulboron. Wala nga kayong kaso. Lahat lang aligasyon. Ang source ninyo ng information, si Marlica. Yan ang binabaniwalaan ninyo. Tapos yung isa pang witness nila na hindi man pinapatulan ng Congress, si Cathy Binag. Tapos yung jukebox, si Jonathan Morales, yung na-dismiss na PDEA agent. Walang inabot na mabuti yung mga akusasyon ninyo. O ito na ngayon, lahat nagbabackfire sa inyo yung mga masasama ninyong gawain. Wala kayong kadala-dala, ituloy nyo pa. Baka diretso nang ma-impeach si Inday. May pa-advise ka pa kay Inday. Ito, we are fortunate that we have a Vice President who truly cares. Vice President Sara is not your usual spare tire counting lizards in their office selling and waiting for something to happen to the President. After all, the Duterte brand is known for tapang at malasakit. O anong inabot ng tapang ninyo? She remains true to her promise when she went on stage during the campaign that she would work for the Filipino people. Yung statement po ninyo, lahat false. Anong work na? Hindi nga nagtrabaho ng maayos sa DepEd. Binigyan ng pondo. Hindi maipaayos yung mga school buildings. 3% lang yung naipaayos. Sa 6,000 na dapat niyang gawin, 192 lang yung naipagawa. Yung mga pagkain pa for distribution tulad ng Nutriban, pinabulok. Tapos sasabihin niyo, work ni Inday. Work sa na laging nandun sa rally na ang panawagan, Marcos resign. Alam na alam yan ng mga mamamayang Filipino. Kitang-kita, abang work, yun ang ginagawa ng ating Pangulo. Work. Pero kayo, anong ginagawa ninyo? Lahat paninira. Kaya yan ang inabot ninyo. Balikan natin yung pugante. Hindi po tama yan. Ako po'y naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba ho ang bubuin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Yung IHL code po, kami po nagsulong yan at batas na. So hindi lang po murder ang po pwede gamitin kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings. No? Pwede rin ang crimes against humanity. Ano pang batas ang buuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Bagamat doon sa
sa SONA ni PBBM, sinabi niya total ban ng Pogo. Ay nako, iba na po pangalan nila, IGL. At ngayon may kumakalat, may lumulutang. Meron daw 12 na parang 12 disipulo de Cristo na mai-exempt sa ban. Nag-fake news ka na naman. So kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception. Di ba po? Ay nako. So, ang anong tanong? Magpapa-aresto ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po'y nagpakulong dahil di umano, dinisrespect ko raw ang Kongreso. Di parehas talaga, mga kababayan, ang mangyayari sa kanya with Pacquiao. Maglulungga muna siya. Pero ipapahunting siya ng ating mga authorities ng Congress. Kaya nga po, dineploy na yung tutugi sa kanya. Sabi po ni Colonel Fajardo. Di ba? Birds of the same feather talaga po. Flock together. Parehas ang direksyon na tinatahak, mga kababayan. Maling direksyon sa buhay. Maalala nyo ha, wala pong disrespect doon. Walang pagbabastos. Ang polite-polite ko pa nga. Pagamat, sabi nila, dapat makontent ako muli dahil ang dami ko rin masasakit na salita na sinabi matapos akong mapalaya. Alam niyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko, ang Kongreso po, hindi naman binibigyan ng ganyang proteksyon. Wala pong indirect contempt. Bakit? Kasi puro politiko po sila. Kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga WES, pinoprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot. Ang kanilang sagot ay doon lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ng mga congressmen. Alam ko po napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi paninindigan ng mga ordinaryong mamamayan ng kanilang karapatan, tuluyan pong lalabagin ng mga power trippers. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. At kung ako ay in contempt of Congress, tatanggapin ko po yun. Dahil ako naman, hinihimo ko ang aking mamamayang Pilipino, i-contempt of the people po natin ang Quad Committee at itong Kongresong ito. I-contempt daw nila, mga kababayan. Alam po ninyo kung ano ang ibig niyang sabihin. Umaasa kasi sila na yung mga mamamayang Pilipino aalsa. Ginagatungan na nila yung people power. Sabi ko nga, yung people power po, hindi po mangyayari kasi yung people pong sumuport kay Inday na 32 million. Yan ang pinagmamalaki nila. Asa na niya? Mag-ready na niya kayo mga 32 million supporters ni Inday. Ang hindi nila matanggap ang katotohanan na yung 31 million na plus sa 32 million ni Inday, mga Marcos supporters, nag-abandon ship na po yung mga Marcos supporters sa Duterte. Kaya nga po wala silang mahikayat. Yon ang pinaniniwalaan ni Harry Roque. Kaya hindi siya lilitaw. Hoping na mag-people power at magiging presidente si Inday. Yun ang nasa mindset niya. Yung nasa isip niya po. Gawin ng daw na acting president si Inday. Kasi yung ating Pangulo bangag. Naniwala kasi kayo sa inyong sariling kasinungalingan. Okay, yan ang inaabot ninyo. Gumising kayo sa katotohanan. Hanggang 2028 pa, yung inyong paglalaway, yung stress ninyo hanggang 2028 pa. O ngayon,
Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kahapon naging very emotional siya sa kanyang pagsasalita po doon sa sa event ng iisang nasyon, iisang aksyon tapusin ng online sexual abuse or exploitation of children or OSAIC summit sa Makati City. So makikita ninyo, mga kababayan, ang empathy sa ating Pangulong Bongbong. Talagang move in tears po siya. Kasi mga bata po yung biktima. Sabi nga po natin, the youth is the hope of our motherland. Sila yung nagiging biktima nitong online sexual abuse. Lalo pa kung aktual, mga kababayan, hindi online. Tulad ng kinasangkutan po ni Pacquiao. Pero tingnan ninyo, yung mga barkada ni Pacquiao na mga politiko, parang wala lang sila. Walang sympathy doon sa mga victims. Ang sympathy nila kay Pacquiao pa rin. Alam na ninyo kung sino mga politikong ito. Ang iba pa, mga kababaihan. You can just imagine itong kinasangkutan po ni Pacquiao. Sex trafficking by force. Sa Amerika po ito. Fraud in coercion, sex trafficking of children, marriage fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering, international promotional money laundering. Kahindik-hindik na kaso, mga kababayan. Pero itong si Pacquiao, siya pa yung pinoprotect. May sympathy pa yung ating mga opisyal. Alam na ninyo kung sino mga opisyal po. Sabi na nga ng isa po, ng tinanong ng media, tingin mo niya, nasaan si pastor ngayon? Ang guess ko niya ay nasa langit. Yun pala po, langit-langitan. You see, kahindik-hindik. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, napaiyak dito po sa experience na sinapit nitong ating mga kabataan, biktima ng online online sexual abuse. Panoorin po natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. I could not help but shed a tear. Napaiyak talaga siya po. To try to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, OSAIC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin. One of the most important part of the Filipino culture is family. We are known around the world for that. We are so well known for it that Filipinos are the number one caretakers of foreign children all around the world. I go and travel and meet important leaders all around the world. And they say, and I'm talking about kings and queens and presidents and prime ministers. And they say to me, I was raised by a Filipino. My second mother is a Filipino. And that's what we Filipinos are. We love our families. We adore our children. And for us to allow this to happen in our country brings to me an overwhelming sense of shame, because being in government, being in public service, we are not doing enough. We must do more. However, I am happy that we have now together with the Interagency Council Against Trafficking and the Department of the Interior and Local Government,
that we have had now this conference, and the IJM has organized this very important event. We are here today to confront one of the greatest challenges of our time. The challenges that we face in government are always the challenges that are brought to us by the future. And what exemplifies our future more, what symbolizes our future more than our children? And that is why this strikes at the very heart of our society. It undermines the foundations of what we are, of who we are as a people. In every community that is alive with the laughter and the chatter of children, there is a dark reality where 500,000 Filipinos, 1 in every 100 Filipinos, has been victimized. It is an appalling statistic. We cannot allow this to continue. We will not allow it to continue. This is the horrible scourge of online sexual abuse or exploitation of children, or OSAP, which remains widespread now in our country. It's not a distant problem. All the victims just faceless and nameless children. Perhaps we do not know them. Perhaps we're not related to them. But they are all our children. They are Filipinos. We do not even have to go through the exercise of trying to imagine, what would I feel if it happened to our children? Doesn't matter. Just look at the child. Think of any child. Any child. They live within our midst, and several may be the sons, daughters of those people we know. Their smiles, their brave smiles, innocent smiles, conceal the pain that is our nation's shame. As the sad reality is that many perpetrators are the victims' families or relatives, the very people that we expect to care for them. And as this is a battle that we must not lose, and we will not lose, this administration created the Presidential Office for Child Protection, or POCP, which is a critical step in our fight against this crisis. The POCP will serve as the epicenter of our efforts, bringing together resources and strategies to ensure that every child in our country is protected and supported. On the legislative side, as is the Anti-OSAIC and Anti-CSAEM Act, as well as the expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, also underscore a relentless pursuit to bring these perpetrators to justice. Furthermore, our Tier 1 status in the Trafficking in Persons report shows that we as a country have made earnest efforts and leadership in combating the crimes of human trafficking and OSAIC. We have also set the global example of effective law enforcement, collaborating with Philippine Internet Crimes Against Children, or the PICAP. The Philippine National Police Women and Children Protection Center reported that it has rescued more than 1,099 victims of trafficking in persons and OSAIC, and arrested more than 100 suspects from 2022 to July of 2024. This might give us some satisfaction. If that is how many that we have apprehended, if that is the number of the children that we have saved, I cannot help but thinking how many are still left out there. That is a minority. That is not the majority of the victims. That is not the majority of these perpetrators. That is the minority. And we need to do more. It serves as a testament that this administration has an unwavering dedication to ending this kind of abuse. Be assured, we are fully committed to ensuring and protecting our children, who are the most vulnerable members of our society. It is our utmost priority to protect our innocents. The innocents, perfect little beings who are being hurt for money by the people that they trust. So to everyone here, this summit is a significant waypoint. A moment to reflect on our progress and renew our commitment to eradicating OSAIC.
To our international partners, we extend our gratitude for your aid to us in continuing this fight. Your support has been valuable in our mission to save children, rescue victims, and give them a chance to start over. As we move forward, let us reflect on our roles in these critical battles. To the DSWD, the DOH, DOJ, DepEd, DILG, let us stand firmly by our sworn duty to protect the innocent children who have no power to defend themselves and have only us to look to do that for them. Continue to develop training programs, ensure that our law enforcement, the prosecution, social workers, teachers, other public servants are well equipped to handle these cases. Strengthen our criminal justice system to the end that all who perpetrate this abhorrent crime are put behind bars and made to pay for what they have done. And everyone should think not only twice, but 3, but 4, 5, 10, 100 times before committing this abuse again. I have said it before, I will say it again. This administration will do everything. We will spare no effort to combat these heinous crimes against our children. The LGUs have a unique position as they are positioned to foster an environment where child abuse is not tolerated. Leverage your knowledge and experience to ensure that no child falls victim to OSAIC. With the launching of Report OSAIC, Report OSAIC, we are hopeful that this will help increase community awareness of what OSAIC is, how we can prevent it, how we can help those who are suffering from these abuses, and the legal consequences from committing what we consider as the worst crime against humanity. To our communities, this administration implores you to be suspicious, be watchful, and report even the slightest inkling of abuse. I reiterate my message in the State of the Nation address. Let us not turn a blind eye to wrongdoings because passivity enables evil to perpetuate. One call to the Makabata Helpline, 1383, can save one child. Let us all make the Philippines the absolute worst place for those who abuse and exploit children. To our victims and survivors, your stories to continue to push us in the right direction. Your extraordinary courage motivates us to do better. Look at this young lady, what she has made of herself, besides all the evil that has been perpetrated to her and the people around her. And yet she has made something of herself. And this is what we destroy when we allow these exploiters to continue with doing what they are doing. That is what we destroy. We destroy that hope, that possibility, that life that is God-given and should not be taken away by anyone but God himself. We cannot even begin to imagine the horrors that they faced. It's not their burden to carry alone. The entire government is with you. We hold your hand and walk along the arduous path towards healing and recovery. As we were discussing many of the measures that we were trying to put into place, I reminded all the heads of the different agencies what we are trying to do here, what is the most important part of this work that we are trying to do here, is to save the child, save that life. That should be always our primary consideration, because life, when taken away, cannot never be returned. And for whatever we do, a part of that child's life has already been permanently taken away. Perhaps we can offer another option, another form, another chance at a good life. And that's what we have to always remember. This is not about crime. This is not about money. This is not about exploitation. It is about preserving and saving and making sure that our future is bright.
Our children are our future. Let us save them. Let us keep them safe. Let us keep them healthy. Let us keep them strong. Because that way we keep our future safe and healthy and strong. It is that existential in its importance. We are resolute in our commitment to provide services that will help move the victims forward, such as therapy, reintegration to DSWD and its partners, including, of course, the IJM. Let us build a world where justice and compassion prevail and every child's safety and dignity are upheld. Dahil sa bagong Pilipinas, inaaruga at pinoprotektahan natin ang ating mga anak. Sa bagong Pilipinas, binibigyan natin ng pag-asa ang mga biktima. Sa bagong Pilipinas, sinisigurado natin na may mananagot sa mga nagsasala. Sama-sama po natin tapusin ang usay. Matindi po yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Naging very emotional siya. Habang pinapakinggan ko si President Bongbong sa kanyang speech, mga kababayan, ang pumapasok sa isip ko. Kaya naging emotional yung ating Pangulo. Kasi ang pumapasok sa isip ng ating Pangulo habang sinasabi niya yon, si Pacquiao. Magit naman na niya, Mr. Maravillas. Yun ang kaso po ni Pacquiao, human trafficking at sexual abuse. As young as yung biktima niya, as young as 12 years old. Yan report ng Inquirer. Kibuloy, sexual abuse victims as young as 12 years old. Base po sa bagong testimony. The Philippine National Police says minors as young as 12 years old allegedly experienced sexual abuse in the hands of Pastor Apollo Kibuloy. Yan po. Sexual abuse of children. Napaluwa po yung ating Pangulong Bongbong Marcos habang nagsasalita siya doon sa mga participants sa summit. Ako sa tingin ko, tama yung nasa isip ko. Ang pumapasok sa isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya naging emotional siya. Yung kaso po na kinasangkutan ni Pacquiao, ang inabuso as young as 12 years old. At ang nakakalungkot, protected siya ng mga politikong mga kababaihan pa, yung nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ha? Talagang kahindik-hindik po. At sabi ko nga, doon sa Senado, wala man lang kakampi yata doon. Si Risa Ontiveros lang, yung talagang idinikdik si Pacquiao. Makita natin sa susunod na hearing kung magbabago yung posisyon. Now that Pacquiao, mga kababayan, nakakulong na, kasi ipapatawag siya sa Senate Committee on Women, chaired by Risa Ontiveros. Sabi ko sa inyo, yung lahat ng senador, mga kababayan, na barkada ni Pacquiao, i-shoot na natin po sa inidoro. Mga walang puso. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mangyak-ngyak sa sinapit ng ating mga helpless children, biktima ng online sexual abuse. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Tinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.